Okay, so welcome for today's discussion, Chapter 2. It's all about taxes, tax laws, and tax administration. So taxes, of course, this is the taxes that we are gonna pay the government. Tax laws is yung mga laws regarding taxation, and tax administration. So sino ba yung pinaka-administration natin, no? Administrator natin when we're talking about tax administration. So yun yung mga pag-uusapan natin for today. And let's start now. Okay. So taxation law. Taxation law, it refers to any law that arises from the exercise of taxation power. So ibig sabihin guys, no, ito yung mga batas na ma-apply o i-apply natin when we talk about taxation in the Philippines. So yun yun, lahat ng batas, no? Taxation, tax law, or tax exemption law. So we have these types of taxation laws. Meron tayong tax laws at meron tayong tax exemption laws. So tax laws, laws that provide for the assessment and collection of taxes. So basically class, itong mga tax laws na to, it will generate collection for the government. It provides collection of taxes. So magbabayad tayo. Okay, so meron tayo example dito, the National Internal Revenue Code, the Tariff and Custom Code, the Local Tax Code, and the Real Property Tax Code. So basically, no, yung NIRC, this is the existing law pa rin natin. Existing pa rin naman siya, no? Pero meron tayong mga bagong law ngayon like yung train law at saka yung create law. So example lang yan ng mga laws natin that it generates profit or revenue for the government. No, local tax code, ito yung mga tax code regarding for the local municipality natin like LGU, yung munisipyo natin, Real Property Tax Code. Ito yung mga tax for amilyar. I think you are very familiar with that, no? So kailangan yung mga properties natin, binabayaran natin yung amilyar and it's guided into this law. Okay? And then meron din tayong tariff and custom codes. So basically yung mga tariff and custom codes, dito pumapasok, no, yung mga taxes natin for the imported products. Okay? So by the way, no, before we gonna continue dun sa ating discussion proper, no. So I'm gonna show you actually guys, no, I'm gonna share to you on how to make how to earn profit by investing sa stock market, no? By how to invest money sa stock market. So it's either, no, pag nag-invest ka ng money sa stock market, you can earn by pag nag-declare ng dividends yung company. And you can also earn money for stock market from buying stocks. Mare, bibili ka ng stocks ni Jollibee, magmamay-ari ka, and then bibibenta mo later on. So pwede ka rin kumita through buy and sell of stocks. Okay? So actually nga, currently ang gamit kong platform for trading sa stock market, although I don't know if napakita ko na sa inyo to before, I'm using BDO Nomura kasi naging student ko kayo, first year lang po eh. Okay, so I'm gonna log into my account. So you can open an account sa BDO. Ang minimum balance is 2,000 for the ATM account. And then you can start trading na. So you can put money there sa BDO and then start trading for stock market. So ito yung gamit kong platform. So dito ako naglalabas, nagpapasok ng pera. So ang kagandahan dito sa platform na to, if may bank account ka like First BDO, you can transfer money right away. You can put money in there, you can withdraw money right away, no? Once na available na yung cash. Okay? So you can fund the platform. For example, no, I'm gonna put money in here. I'm gonna choose this account. Kung may laman yan, so may laman siya 26, ilipat ko lang siya doon. Real time, pupunta na siya doon sa aking BDO account. So ilipat natin siya. Wala lang the class, no? I just want to show you, no? Malay niya yung mga kaklase nyo, yung iba sa inyo, where they are really interesting to invest o put their money sa financial market so they can also invest to stock market. So ito yung aking parang dashboard. Di ba? Parang Facebook lang yan. Parang pag sa Facebook kasi ito yung wall, di ba? So ito yung dashboard natin. So nandito yung mga pwede kong biling stocks, no? Marami dyan. Sobrang dami ng stocks dyan, no? Ito yung parang pinaka blue chips ng mga companies, no? So how can you earn sa stock market? So simple lang. Una, pag nag-declare ng dividends ang company, so meron kang dividends. Depende sa dami ng shares mo. Kumari, piso per share, may 100,000 ka na shares, so meron kang 100,000 pesos na dividends.
Pero subject nga lang yun sa final tax. Another way around to earn money from stock market is you're gonna buy and then sell. Di ba? Buy and sell trading. Di ba? Bibili ka, bibenta mo. So, paano ba bibili dito? Kumari, bibili ako ng stocks ni Jollibee. Although walang available ngayon, no? Kasi sarado yung market ngayon. So, may lalabas kasi dito, buy and sell. Basta pwede ka mag-buy and sell, no? I'll just gonna show you, no, yung mga few transactions that I have, no, yung mga mabilisang, yung mga quickie na income lang na magkakaroon ka ng profit, no? Okay? So, for example, in this one, although this is dated 2021, no? Pero hindi naman laging, class, no? Hindi naman laging araw-araw pa sa stock market. So, you will notice here, class, no? Bumili ako. So, ang buy, ibig sabihin, binili ko, and then sell, binenta ko. Di ba? Quantity, ito yung quantity ng mga stocks na binili ko, 14 million, pero yung price niya is 0.0067, binenta ko siya ng 0.0062. So, i-compute natin. Magkano ko siyang nabili? 14 million, nabili ko siya ng 0.0067. Kailan ko siya nabili? January 18, ang time, 11:18. Okay. And then, nabenta ko siya. Nabenta ko yung 14 million. Nabenta ko siya ng 0.0072. Magkano ko siya nabenta? 100,000. Magkano ang aking gain? 7,000. Kailan ko siya binenta? Same day. January 18. Kailan ko siya nabenta, class? Anong oras ko siya nabenta? Class, on your screen, anong oras ko siya nabenta? 11:24. Okay. With the same day, gaano ko katagal hinawakan ng stocks na to? Gaano ko katagal hinawakan ng stocks na to, class? For me to earn money, that's 7,000. 6 minutes. So, where can you earn that money? 6 minutes. Oh, anyone, class? Saan kakikita ng ganyang pera with a matter of 6 minutes? Di ba? I just put my money in there and then I'm gonna pull out. I sold it. So, kumita ako ng gain. So, although may charge siya na several charges, no? So, 6 minutes, kumita ako ng ganyang pera, di ba? Although, malaki yung pinasok kong pera. Okay? So, ito lang yung mga example, no, ng mga previous transaction ko, no? And then, meron pa dito. No? Baka, para lang makita ninyo, no? I'm not telling na laging Pasko, sabi ko nga sa inyo, na laging gain ka, no? Okay. Same stocks din. Binili ko yung stocks. AR din. So, bumili ako ng stocks ni AR. Ayan, AR ang stocks na binili ko. Buy, sell. So, 10 million. Ito, nagsisisi ako dito, class. Alam mo kung bata nagsisisi dito? Kasi tingnan mo, di ba? Kung titingnan mo yung date, imaginein mo, nabili ko ng 0.68, tapos naging 1 na, naging 10 na, laki ng tubo ko dyan, no? Di ba? Imaginein mo kung di ko binenta kagad dyan, no? So, it's a matter of 2 days lang, 18 and then 20, Di ba? It's really interesting. So, pakita natin, no? Magkano ko siya nabili? 0.93, 10 million, 93,000, nabenta ko siya ng 0.010. Nabenta ko siya ng 0.010 cents. So, 7,000 ulit ang gain. Gano'n ko siya katagal hinawakan, class? Monday. So, nagkaroon ako ng gain 7,000 during that time. So, that's how you gain sa stock market, class. You're gonna buy and you're gonna sell. Ganun lang yun, trading. Kaya nga trading, buy the stocks and sell the stocks. Kaya kung nung bumili ka pa dito, nag-issue siya ng dividends noon, mayroon ka pa dividends noon, di ba? So, it's a matter of on how you will take opportunity kung kailan ka bibili sa stock market o hindi, no? So by your age right now, no, if you have that extra money, and then you can invest, di ba? You can invest, you can put your money in there and make some investment, di ba? Nasa bahay ka lang, wala ka namang ginagawa, nakatutok ka lang sa screen mo, di ba? So wag tayong malimit, no, class, no. I'm just telling this class kasi hindi naman to tinuturo in actual, I mean sa mga other subjects natin, no. I just want you to have another source of income, no? Wag kayong mag-stick doon sa as an employment lang, no? Mas maganda yung marami kang source of income, no? So, on how to open this account, open ka lang ng ATM savings account, 2,000 minimum balance,
And then, pwede ka magpasok ng pera doon. You can buy stocks. You can be an ownership. No? You can be an owner of SM, Jollibee, San Miguel, no? Right away. Kasi mga publicly listed companies yung mga yan. Okay? So, I just show you class, no? Malay nyo, mayroon sa inyong interested, no? Something na talagang gustong kumita while working, di ba? While you're studying, no? You can also work as a assistant online. So, marami kayong opportunity. Okay? So, may question kayo, class? Bago tanggalin to, bago tayo magpatuloy. Do you have question, class? You have question? Wala kayong question? Hindi kayo interested? Wala? Okay. Wala silang question, ha? Hindi joke yun. Totoo nga yung mga yun, ha? Any question? Wala? Okay. Let's proceed. Wala kayong question? Okay. Next. Tax exemption law. Tax exemption law, these are the laws granted immunity from taxation. So dito class, no, hindi na tayo masasubject sa tax. Kaya nga sinabi dyan, tax exemption law. So basically, ito yung mga batas na kung saan hindi tayo masasubject sa tax. Kaya nga tax exemption law. So what are the examples of tax exemption law? Meron tayong minimum wage law, Omnibus Investment Code, Barangay Micro Business Enterprise, Cooperative Development Act. So ito yung mga sources of taxes na hindi sila subject sa tax. So basically, ang gusto natin dyan is ma-exempt tayo sa taxation. Okay. And then, source of taxation law. So ito yung mga pwede natin panggalingan, no? Ng mga taxation law natin, ng mga tax laws natin. Okay? So what are they? So pwedeng galing yan sa Constitution. Of course, you know the Constitution. Ito yung pinaka-Bible natin, lahat ng batas natin. From statutes and presidential decrees. Okay. Okay, and then judicial decision or case law. So yung mga judicial decision or case law, these are the laws. I mean, yung mga cases na nangyari na before. For example, no, si ABS-CBN at saka si GMA, ay si BIR, di ba? Meron silang case law before. So if wala existing law at nagkaroon ng case ulit si BIR ay si GMA regarding this same case with GMA ni ABS-CBN, so pwede natin gawing basis to. Pwede magmula yung action ng korte based dun sa naging findings o na naging action natin because of the case of ABS and BIR. Okay? So, ayan yung mga judicial decision or case laws. Meron tayong executive orders. Meron tayong administrative issuances. Meron tayong tax treaties and conventions with foreign countries. At meron din tayong revenue regulation. So, kumbaga, kung napansin nyo dito guys, no, puro pinanggagalingan to ng mga tax laws natin. No? Ito yung mga proclamation or issuances na pwede magsimula. Okay, na mag-originate o mag-basis natin for making a decision against tax cases. Okay, yung mga guidance natin kung paano ba natin i-declare yung mga taxes natin. Okay? So, these are the examples of source of taxation law. So, ito yung mga example class ng administrative issuances. No? Meron tayong revenue regulation, meron tayong memorandum orders, rulings, circulars, bulletins, at saka rulings. Okay, so isa-isayin natin sila. Ano nga ba itong mga to? Revenue regulation, ito yung mga issuances na galing sa Secretary of Finance. So basically, no, kapag nakita mo na itong issuance na to ay galing sa Secretary of Finance, so this is a revenue regulation. Okay? Upon the recommendation of the Commissioner of Internal Revenue, so yung pinakamataas na leader ng BIR. So yun yung ating revenue regulation. Yung revenue memorandum orders naman, formal pronouncement intended to clarify, okay, the tax law or to carry out its general provision by providing details of administration and procedure. Revenue regulation has the force and effect of a law, but it's not intended to expand or limit the application of the law. Otherwise, it is void. Kung magkakalas, parang kiniklear niya lang, di ba? Paano natin i-apply itong law na to? Di ba, kumari, nag-issue tayo ng law, like yung train law, di ba? Paano mo papagaganahin yung train law? Kailangan clear doon, naka-state doon, di ba? Ano ba yung ini-interpret nung batas na ginawa natin? Okay? Paano ba namin siya mai-implement?
Okay. So issuances, ito yung mga memorandum orders nating class, no? That provide the directives, okay? The directives, and then instruction, prescribe guidelines, outlines, operation, activities, workflows, methods, procedures necessary in the implementation of stated policies, goals, objectives, plans, programs of the Bureau in all areas of operations except auditing. So ang sinasabi niya lang dito, class, paano ba? Parang ano yung policy and procedure natin eh. Gumawa tayo ng batas, di ba? Kumari, gumawa tayo ng batas. Bawal ang curfew, di ba? Sino yung mga pwede mong ulihin? Anong oras mo sila pwedeng ulihin? Ano yung magiging action pag nahuli sila? Pero kaya meron tayong procedure, ano yung gagawin natin? Paano natin to i-implement? Kumbaga ito yung policy and procedure, pwede siya i-clarify through revenue memorandum orders. Okay? So kumari gumawa lang ng batas, paano natin i-implement yung batas? Like yung curfew, di ba? Anong oras mag-uumpisa yung curfew? Pwedeng 10 p.m. to 6 a.m. Uulihin mo yung mga edad na ganyan, sino ba yung mga exemption sa curfew? So yun ang pinag-uusapan natin, class, no? When we talk about the revenue memorandum orders. Okay. So chapter 3, class, next mamaya puro problems na tayo. Mag-start na tayo sa problems. Okay? Memorandum rulings are the opinions, interpretation of the commissioner with respect to the provision of the tax code and other laws applied to a specific set of facts, with or without established precedents, and which the CIR may issue from time to time for the purpose of providing taxpayers guidance on the tax consequences in specific situations. BIR rulings therefore cannot contravene duly issued remarks, otherwise rulings are null and void ab initio. So, class, no, yung memorandum rulings, class, ito yung pinaka-main interpretation kung papaano naintindihan ng Bureau o ng BIR o ng CIR. Of course, mag-start yan sa CIR eh. Siyempre, it talks about all the Bureau itself. What is the Bureau's standpoint? Ano ba yung pagkakaintindi niya sa batas na to? Kasi minsan, alam mo, class, no? When you are reading a law, minsan nag-iiba-iba tayo ng interpretation. Of course, kung ano yung standpoint ni BIR, pwede niyang i-issue yan through revenue memorandum rulings. Okay? Kung paano ba to i-apply. Sabi dati before, excuse me, yung mga nasa clerk, hindi daw masasubject sa VAT. Diba? Pero meron tayong ruling. Ano ba yung ruling naman natin pagdating sa VAT? Di ba? So, yun ang sinasabi natin dito na revenue memorandum rulings. Circulars, it is issuances that publish pertinent and applicable portion of a law, as well as the application of laws, rules, regulation, and precedents issued by the BIR and other agencies' offices. Class, of course, if they create a law, hindi lang naman one-line item ang law. Minsan 100 pages, 200 pages. So, for example, class, no, they want to emphasize something, they want to highlight a portion of the law. For example, a paragraph of the law, they can issue now a revenue memorandum circular specifying that one paragraph that they want to highlight and they want to elaborate. So, ayun na sinasabi natin, no, na revenue memorandum circular. So, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga pagmumulan natin ng mga tax laws natin. Okay? So, you have to memorize lang yung pagkakaiba-iba nila. Okay? Next, revenue bulletins. So, these are the periodic issuances, official announcement of the Commissioner of Internal Revenue that consolidate the BIR's position on certain specific issue. Class, no, when we say bulletin, simple lang. Parang may bulletin board ang BIR. Di ba? Makikita mo yung mga announcement nila doon. So, pakita natin, no? Ayan. Ano sabi? File and pay your corporate income tax on August 29. Diba? Ito yung deadline nila. So, kailangan natin i-file. So, parang ito yung announcement nila na, dito mo titingnan, ito yung gagawin natin, ito yung mga announcement natin. So, ayun yung mga bulletin. Ano pa yung meron sila? Hindi lumilipat to. Nagdulag si BIR. And then, ano pa yung mga ibang, buksan natin yung mga announcement nila na iba, class, para makita ninyo. Okay, nag-lag si BIR. Ano ba yan? Ba't nag-lag si BIR? Okay. Ayan, o. Ang BIR ay isang tawag na lang. O, di ba? Pag may sumbong ka, pwede ka magsumbong. Di ba? Filing of rate cases by RDO 23B on August 11 and August 15. Okay.
And then, ito yung mga offline kandado nila, yung mga sinara nilang mga negosyo na hindi nagbabayad ng taxes. Di ba? O, confiscation of illegal cigarettes, RDO 67, yung mga carnival dyan. Naka-hint na kayo sa BIR. Di ba? Ito yung mga bulletins natin. Okay? So, mayroon na siyang website. Actually, makikita mo na online ang bulletin ni BIR. So, pwede ka nang accessible na siya to everyone as long as meron kang internet. Okay? Next is rulings. So, official position of the Bureau to queries raised by the taxpayers and other stakeholders. So, example of tax rulings tayo. Meron tayong value-added tax rulings which will be discussed on next semester for business taxation, International Tax Affairs Division rulings, BIR rulings, and delegated authority rulings. So, example lang yung class, no? Pero hindi to limited for all the rulings. Okay. So, GAAP. What is GAAP? So, basically, nung accounting 1 pa lang natin, napag-usapan na yung definition ng GAAP, no? So, alam naman natin class na yung GAAP is, this is not a law. Ito yung parang mutual, ito yung guide natin to have to have a easy access, easy understanding of the reports. Kasi imagine mo class, no, kung wala tayong GAAP na ganito, for example, no, yung accounting equation na asset is equals to liabilities plus equity. So imagine mo, if wala tayong understanding nun, hindi natin alam yun, di ba, iba tayo ng equation, di ba? Paano tayo magkakaintindihan, no? Pag nag-submit ka ng report na financial statement sa akin, hindi ganun yung gamit mo, so paano tayo magkakaintindihan? Di ba? So, sabi dito, ang point lang natin dito, ang point ko lang dan class, no? Kaya is not a law, it is more on a guideline or a principle na sinusunod nating mga accountants, no? Para sa mga reportings natin. So ngayon, sabi dito, pag nagkaroon daw ng conflict or issue or this difference between the GAAP and the tax law, sino ang mangingibabaw? Ang mangingibabaw is yung tax law. Kasi nga yung tax law class, it will generate income to the government eh. Di ba? It is favorable to the government. That's why, mas mangingibabaw yung tax law as against doon sa ating GAAP. Okay? Any question? Baka may question kayo. Juliet Santos, baka may question ka. Juliet Santos, baka may question ka o baka tulog ka na. Juliet, may question ka? Wala po, sir. Okay, wala. Kala ko nakatulog ka na eh. Tinulugan mo na ako. Okay. Nature of Philippine Tax, Rica May Morales. Rica May Morales. Do you have question? Rica May, magtaas ka ng kamay. Wala kami naririnig. Baka sira yung mic mo o kaya naka... Narinig po. Ayan, yan. Okay na. Yan, naririnig ka na namin. Tatanong ko lang po, kung sino po yung mag-i-issue dun sa revenue regulations po, yung Secretary of Finance po ba or yung Commissioner of Internal Revenue? Sino yung mag-i-issue ng revenue? Yun dun po sa revenue regulations, sino po yung nag-i-issue dun, yung Secretary of Finance po or yung CIR? Revenue, revenue regulation, revenue regulation. Revenue regulations po. Ayun, Secretary of Finance. But of course, pwede namang i-issue din ng BIR yan. Kumbaga, ang pinaka-originating pinanggalingan talaga niyan is yung Secretary of Finance. Pwede rin kasi i-issue yan, kumari, in-issue to ng Secretary of Finance. Pwede rin i-declare to, pero ang point natin dyan, siya yung gumawa, kasi yung nag-issue. Secretary of Finance. Baka kasi mas interpret nyo, pwede namang i-issue ni BIR sa website niya. Basta ang point dito, galing ito sa Secretary of Finance. Hindi sa Commissioner. Nirecommend lang to ng Commissioner. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Okay, no worries. So, Philippine tax law are civil and not political in nature. Ang sinasabi niya dito ang civil parang yung liability natin, no? Kapag nagbayad tayo ng tax, hindi naman to parang crime ang ginawa natin. Baga, ito yung civil na obligasyon natin. And they are not political in nature. Ang sinasabi niyang political in nature class, for example, no,
Sa state kasi sa US, di ba? Marami silang state doon. May Texas, may California. Yung mga state kasi doon, class, meron silang karapatan na pwede nilang sabihin nila, oh, dito sa Texas, walang tax yung mga ganitong empleyado. Dito sa California, taxable sila. Dito, ganito yung tax rate nila. So, nagiging siyang more on political. Sa Pilipinas, kumare, VAT or VAT, so applicable siya sa buong Pilipinas. Hindi pwedeng applicable siya sa Luzon. Hindi siya applicable sa Visayas. Applicable naman siya sa Mindanao. It's very unfair naman now. So, ganun yung Philippine tax law natin, hindi siya political in nature na parang pag gusto ng gatong governor, edi hindi. Ganun yung tax law natin. They are effective even during the economy occupation. They are laws of the occupied territory. Tax payment during this occupation of foreign enemies are valid. So, ang sinasabi niya dito, class, no, if magkaroon man ng pagsakop, gagarahin tayo, sasakopin tayo, kailangan pa rin natin magbayad ng tax. No, valid pa rin yun. Okay? Our internal revenue are not penal in nature because they do not define crime. Unless yun nga, tax evasion ang mangyayari, magiging crime na siya noon. They are merely intended to secure taxpayers' compliance. Ang sinasabi niya dito, class, di ba? Pag hindi ka nagbayad ng tax on time, magkakaroon ka kasi ng penalty. So yung pagkakaroon mo ng penalty, class, hindi naman ibig sabihin, meron ka ng ginawang crime. It doesn't convert right away into crime unless yan ay tax evasion. Di ba? So, kaya nagkakaroon tayo ng penalties to encourage yung mga taxpayers na magbayad on time. Imagine mo, class, no? Kung walang deadline ng pagbabayad ng tax, palagay mo, yung taxpayer magbabayad ng tax on time yan? Hindi. Hindi natin sila mapoforce magbayad ng tax on time lalo na kapag wala silang penalty. Kaya nag-enforce tayo ng penalty para ma-secure natin na sila ay magbayad ng tax on time. Okay? So, ayun yung nature of Philippine tax law. Okay. So next, tax na mismo. Ito yung tax na babayaran ng taxpayer. So marami tayong klase ng tax. Okay. So tax is an enforced proportional contribution. Bakit na sinabi dito, class, na enforced proportional contribution? Kaya siya tinawag na proportional, class. Kasi kumari, kumita ka ng 100,000. Kahit tingnan mo sa tax table, hindi naman lahat kukunin ni government yan eh. Kukurot lang siya. Di ba? Kukurot siya ng marami. Di ba? Kukurot lang siya, kaya nga proportion lang by the lawmaking body, of course, for public purpose. Wala namang ibang purpose ang tax kundi dapat ay lagi yang for public purpose. Di ba sabi nga natin, doon sa ating inherent limitation, dapat laging for public purpose. So ngayon, ano-ano ba yung mga element, class, ng valid na tax? Okay, number one, kailangan yung nag-a-apply o nag-i-implement ng tax laws, kailangan meron siyang jurisdiction power. Kumare, no, gwagwa. Yung gwagwa, pwede kang kumuha ng mayor's permit at magbayad ng mayor's permit sa gwagwa. Hindi ka pwedeng magkumuha ng mayor's permit sa ibang municipality. Kung saan ka nakarehistro, doon sa kung saan ka nasasakop. Okay? Must not violate constitutional and inherent limitation. That's why on chapter 1, no, diniscuss natin yung dalawang limitation na yan because kailangan nating maintindihan hanggang saan ba pwedeng i-apply yung mga tax laws na yan, di ba? Kumare, yung Pilipinas, di ba? Ang pwede lang namang tax ng Pilipinas yung mga nasa jurisdiction niya. Hindi niya pwedeng i-tax yung mga hindi naman under the jurisdiction of the Philippines. Uniform and equitable, na-discuss na rin yan. Public purpose, na-discuss na rin yan. Proportional at payable in money. So pag magbabayad ka ng tax, dapat pera ang pambabayad mo. Walang ibang pwedeng pambayad ng tax kung hindi pera. Ba't nagpapawisan ako yun ng lamig-lamig? Okay. So ayun yung tax. Hindi mo pwedeng pagbayad yung bahay nyo. Hindi mo pwedeng pagbayad yung alaga nyo yung baka o kalabaw. Hindi mo pwedeng pambayad yung boyfriend mo. Ang pambabayad mo lang is pera. And that is tax. So kapag may nawala dito, hindi na valid yung tax. Kumari, hindi na siya for public purpose para kay Gob na yan. Hindi na yan tax. Kailangan mamit lahat natin itong mga elements na to. Okay? Next tayo. Okay, next. As to purpose naman tayo. Paano ba natin Kyril, may question ka? Ano yan? Yes po, sir. Dun po sa unang elements po ng valid tax, what if po yung isang individual, parang nakarehistro po siya sa like Florida Blanca, pero nakatira na po siya sa Guagua. Paano po nun? Ay, saan po nun siya natatax?
Okay. Kung saan pa rin siya pasok na jurisdiction. Okay. Kasi pag may negosyo, kumari may negosyo yan, no? Kapag may negosyo yan, kasi meron tayong tinatawag na mga revenue district offices sa Pampanga. Meron tayong tatlo. 21A, 21B, 21C. Yung 21C, sakop yan ng Clark. Clark yan, Mabalacat. 21A sa Angeles, Porac, ano pa ba, Santa Ana, Pandaba. Yun yung mga sakop niyan. 21B, yung mga natitira sa Pampanga. So, still, no, kahit lumipat ka ng address, kung saan ka man lumipat ng address, kung saan ka nasasakop, doon ka dapat magbayad ng tax. No? Kumari, ikaw ay empleyado, nasa San Fernando ka, lumipat ka ng Florida, kung saan ka RDO. No? Kasi yung mga offices ng BIR, naka-indicate yan per RDO. No? Meron mga RDO yan. So, RDO, BIR. Okay, ito lang, pakita ko lang, no? Pakita ko lang yung mga RDO offices natin sa BIR, no? Meron tayong RDO Revenue 1, 2, hanggang 19 yung mga yan. Marami yan. Hindi lang 19 yan, marami pa yan. Kumari, sa Region 3, no? Meron tayong 17A, 17B. Kada province meron tayong mga RDO offices. So, ang point pa rin dyan, kung saan ka nasasakop, kung saan jurisdiction ka papasok. Okay? Okay ba yung question? Yes po, thank you po. Basta kung saan ka nasasakop ka, doon ka magbabayad ng tax. Kung empleyado yan, employer, employee, employer yan, kung saan yung RDO ng employer mo, doon yung pagbabayad ng tax. I mean, sila na yung magbabayad, hindi na ikaw. Okay. As to purpose naman tayo. Uy, magsasenda pala ako ng bagong link. Mamamatay na pala to, no? Mamamatay na pala niyan to. I'm gonna send you another link, ha? Para hindi tayo mabitin. Okay? Ay, may 5 minutes pa pala, sorry. Okay. As to purpose naman tayo. How can we classify taxes as to purpose? Una, fiscal or revenue tax. Anong ibig sabihin yan? For general purpose. So, ibig sabihin, class, kapag ang tax na nakolekta mo, wala siyang specific na purpose, wala siyang specific na paggagamitan, ang tawag dyan is fiscal or revenue tax. Okay? Next, number 2, regulatory. A tax is imposed to regulate business, sabi dito, conduct acts or transaction. So, example, yung mga mayor's permit, di ba? They are being regulated by the municipality or the city, di ba? Yung mga LGU natin. Yung mga jeepney driver, they are also regulated by the city or municipality natin. So basically, class, ito yung taxes, ito yung tawag doon. Nire-regulate nila yung mga taxes doon. No? So bakit natin nire-regulate yung mga yan? Like for example, yung mga jeepney drivers, bakit natin nire-regulate yung mga yan? Okay? So, nare-regulate natin yan para makontrol natin kung gaano ba karami yung mga jeep na mamamasada yun sa daan natin. Okay? So, yun yung classification of taxes. Okay? Next, sanctuary is a tax levied to achieve social or economic objectives. Kung baga meron tayong specific purpose dito, unlike ng fiscal or revenue tax, wala tayong purpose. Okay? Wala tayong specific na purpose. So, ayun yung classification natin as to purpose. Okay? Next. As to subject matter naman. 3 minutes pa. Okay. Personal, capitation, tax who are resident of a particular territory. Example niyan, yung sedula. Di ba? Saan ka ba pwedeng kumuha ng sedula? Pwede kang kumuha ng sedula sa munisipyo, o kaya pwede kang kumuha ng sedula sa Kapitolyo, o kaya pwede kang kumuha ng sedula sa barangay mismo kung saan ka nakatira. Hindi ka kasi basta-basta bibigyan ng sedula kung hindi ka naman nakatira doon. Okay? Property tax, ito yung tax dun sa mga properties natin, like amilyar, yung lupa at bahay natin. Excise or privilege tax, di ba? Impose on performance of an act, enjoyment, or engagement in an occupation. For example, no, yung nga, gusto mong makagamit ng sigarilyo, di ba? Alam natin na malaki yung tax ng sigarilyo, but why are you still buying cigarettes kahit na alam mong malaki yung tax? Kasi nga, gusto mong ma-enjoy eh. Gusto mong magkaroon ng privilege na ma-enjoy mo yung paggamit ng sigarilyo. Kasi malaki yung tax eh. Mabayaran mo yun eh. Bago ka makabili ng sigarilyo, may tax muna yun. So basically, kaya nga tinawag siyang privilege tax. Okay? Ito yung classification ng taxes natin with the subject matter. Okay? Next,
As to incidents naman, di ba? So, dalawa lang naman yan eh, direct or indirect. Okay, ito example natin, no? Tandaan nyo ha, as to incidents ha, direct or indirect. Okay. For example, si VAT, di ba? Si VAT, kumari ikaw, consumer, magbabayad ka kay Jollibee, bibili ka ng product, sabi mo 120 o 112, di ba? Babayaran mo yung VAT kay Jollibee, di ba? Pero ang tanong, sino ba ang magbibigay ng VAT kay BIR? Di ba? Si consumer ba? Hindi eh. Ang magbibigay ng VAT kay BIR is si Jollibee. As to this case class, this is a indirect. Kasi yung nag-suffer na si consumer, hindi siya yung mismo nagabot ng pera kay BIR. Kasi kung siya ang nagabot ng pera kay BIR, magiging siyang direct. Eh dito indirect eh. Dumaan muna kay Jollibee bago pumunta kay BIR. Kaya siya indirect. So ayun yung direct at indirect. Class, now we're gonna have a break muna. 30 minutes break. Mag-lunch muna kayo and then we're gonna continue our discussion for chapter 2 and chapter 3. So we're gonna go back for the continuation ng ating chapter 2. Bye class, mamamatay na to. Break muna kayo guys. Balik kayo ng 12:30. Okay? Okay, balik kayo ng 12:30 ha. Eat muna tayo guys. Bye!